Ano? Cellphone? Ano, iPhone? Anong sira? Hindi. Hindi na po siya mag-on eh. Hindi na. Wala naman siyang gas-gas. Tapos, dalawang beses siya nag-overheat. Tapos, pina-cool down namin. Okay naman siya. Tapos yung asawa ko, nagdagaling niya ng sa kaliya, sa kama. Tapos yun, kahit yung search niya naman niya siya nagbukas. Tingnan natin kung ano yung pwede natin gawin dito. May vibe ba yung tingin? Wala. Wala talagang power kasi dito pa lang sa kanya reading niya 0 point something lang. Walang current na pumapasok. Tingnan natin sa kung wala bang short. Gamit na gamit talaga po natin sa pang-araw-araw na trabaho ang USB tester. Di pa man nabubuksan ng iPhone, ay may idea na po agad tayo sa posibleng sira. Kaya kung wala ka pang USB tester, ay bumili ka na. Ang link ay ilalagay ko po sa comment below. So base po doon sa kwento ni Sir na history before, totally nag-no power ang kanyang iPhone XR, ay 2 beses daw po muna itong nag-over temperature error. At sa tulong na rin po ni USB tester, ay malaki ang chance na may short-ed component sa motherboard. Kaya no choice po tayo, kundi baklasin ang unit para malaman po natin kung anong piyesa ang may problema. Ginamit ko palang pangtuklap sa LCD ay ang Relife TD1B dahil baka may basher na naman dyan na punahin bakit blade ang ginagamit natin. Pagka baklas ko po ng LCD ay tinest ko po agad gamit ang multimeter kung may short po ba tayong makukuha sa linya ng first terminal, which is the battery terminal itself, at wala naman tayong nakitang short. Then ginamit ko naman po si DC power supply upang alamin kung normal ba ang dumadaloy na kuryente sa motherboard. At yun na nga hindi po normal ang current supply sa ating motherboard. Then, upon confirming the real issue ng iPhone, ay kinausap ko na po si client upang ipaliwanag po sa kanya ang problema ng kanyang iPhone, pati na rin po ang mga solusyon na gagawin at kung magkano po ang kanyang gagastusin. Then, tinawagan ni Sir ang kanyang misis at di nagtagal ay nagbigay na po si Sir ng go signal para ayusin ko ang kanyang iPhone XR. Kaya dali-dali ko namang tinanggal ang motherboard sa kanyang housing para mas ma-diagnose ko po na maayos at komportable ang buong motherboard. Gamit naman po ang thermal camera at Rosenflux ay na-pinpoint po agad natin na ang may problema na component ay ang Wi-Fi IC. So ang common na ginagawa ng technician sa ganitong issue ay pinapalitan po agad namin ang Wi-Fi IC. Pero ang problema po sa palit Wi-Fi chip ay napaka-maproseso po nito dahil dadaan pa po sa software procedure and micro-soldering works ang technician, and at the same time ay very risky po ang trabaho dahil napakalapit ng Wi-Fi IC sa mismong CPU chip. Kaya ang ginawa ko po ay yung unusual procedure. Imbes na palitan ay hinanap ko po yung component na may short dun mismo sa vicinity ng Wi-Fi IC. Ang ganito pong procedure ay madalang gamitin ng mga technician dahil mukhang madali lang tingnan. Pero in reality, napakahirap nitong gawin. Bukod sa dapat may specific tool ka, ay dapat ay sobrang gaan din ng kamay mo dahil konting diin mo lang dyan. Napakalaki ng chance na ma-damage natin ang kabuuhan ng Wi-Fi IC. Although ang ganitong procedure ay complicated gawin, ay masasabi ko naman na ang ganitong procedure ay mas ligtas na procedure sa ating motherboard at syempre sa aming mga technician dahil lumalaki po ang porsyento na mapalayo kami sa pag-aabono. At heto na po ang ating finished product sa ginawa nating iPhone XR na no power due to overheating caused by Wi-Fi IC component. As you all can see naman po, ay umandar na po ang unit. At syempre, before reassembling the iPhone, ay tinest ko po muna ang Wi-Fi setting. Kung working po ba? And fortunately, ay very well working po ang Wi-Fi ng iPhone XR ni Sir. Nilagyan ko din po pala ng UV glue for another layer of protection at thermal paste para ma-spread yung heat ng CPU sa motherboard at di mag-focus ang init doon sa CPU. In that way po, ay kahit papaano po'y mababawasan ang init na nararamdaman ng ating CPU, kaya makapagtatrabaho siya ng komportable.